Hi guys, good morning po sa lahat. Good morning po sa ating mga viewers at sa ating mga subscribers. Today po ay pupunta na po tayo sa public market. Mamamalingki naman po tayo sa ating mga paninda today. Dadaan lang po tayo sa aming karinderya kasi walking distance lang po dito mula sa aming bahay ang kinaroroonan po ng aming karinderya. So ito po, dahil katatapos lang po ang kapistahan ay meron pang nakasabit na banderitas. Ito na po tayo sa ating karinderya. Yan po. Pukunti pa lang po ang naluto kasi umaga pa naman po. Time check is 5:30 AM. So ayan umagang-umaga naglilinis na po si Mila. So ayan po, papalabas na po kami mula sa meat section. Ngayon po ay papunta naman po kami sa fish section ng public market ng General Santos City. Siguro lang. Sige lang. Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. This is Erlinda Sanz, a karinderya owner na may 3 anak na nakapagpatapos po ng kanilang pag-aaral sa kolehiyo nang dahil lang po sa karinderya business. Gusto ko lang pong i-share sa inyo ang journey ko at magbigay din ako ng mga tips sa mga natutunan ko along the way. But before that, sa mga bago pa lang sa channel ko na hindi pa nakapag-subscribe, please click the subscribe button and click the notification bell upang ma-notify kayo sa next upload ko po na mga videos. At huwag nyo din pong kalimutan na i-like and i-share po ang ating videos upang marami po tayong matulungan na mga kapatid na nangangailangan po ng ating mga tips. Kasi po, kailangan po natin ang gabay sa pagninegosyo upang makakuha po tayo ng mga idea sa ibang nagninegosyo po. Lalo na sa karinderya business dahil marami pong gustong magnegosyo ngunit nag-aatubili po na magsimula kasi karamihan po ay nasa isip na baka po malugi. So, ang mga tips ko po ay base po ito sa aking karanasan bilang isang karinderya owner. So, ang topic po natin ngayon ay tungkol po sa isang dahilan kung bakit bumabagsak ang isang karinderya or bakit bumabagsak ang isang negosyo, no? Para sa akin po ay isang dahilan po ang management. Walang management, no? Kulang ang management mo sa iyong negosyo, no? Sa mga small business owner po, katulad ko ay kailangan talaga ang hands-on po sa pagmamanage ng ating negosyo. Kasi po, kung hindi po tayo marunong mag-manage or hindi po tayo hands-on sa pagmamanage ng ating negosyo, ay parang mawawala na parang bula po ang ating pinaghirapan. So, kailangan talaga na bigyan po natin ng panahon ang ating
negosyo, lalo na ang karinderya, kasi po kailangan po talaga ang time management, no? Time management at pagmamanage po ng mga tauhan, pagmamanage po ng iyong negosyo. Kailangan po hands-on po tayo sa pamamalingki kasi po marami pong mga bilihin na minsan ay tataas at minsan po ay bababa. So, kung hindi po tayo na marunong mag-manage, halimbawa, binigyan ka lang po ng negosyo ng iyong magulang para lang po na meron kang mapagkakapirahan, no? Example po, syempre tinanggap nyo po. Then, iasa mo lahat sa iyong mga katulong, iasa mo lahat sa iyong tagapagluto, at saka ikaw po ay paupo-upo lang po. Hinihintay mo lang po kung magkano ang darating na pera, no? So, walang management, kundi naghihintay ka lang kung magkano ang binta sa isang araw, magkano ang kita mo sa isang araw. So, in short, inaasa mo lahat sa iyong mga tauhan. So, yan po ang malaking kamalian, lalo na sa ating mga small business, ang ganong pamamaraan. Yung management po na hindi po maganda ang pagka-manage. Maliban lang po sa mga malaking mga negosyo, kasi meron yung mga system, no, kung paano po mag-manage, no. May system po sila kung paano po lumaki ang kanilang kita. May system din po sila kung paano po sila kikita ng malaki. Paano po sila makakuha ng mga customers. At syempre po, meron pong mga seminars yan every week sa mga tauhan nila upang makagain po sila ng mga customers. So, sa atin po ay mga katulad ko na isang small business owner ay kailangan talaga ang management, no? Kasi mababagsak po talaga ang isang karinderya kung hindi po talaga maganda ang pagka-manage ng isang may-ari, no? Lalo na kung iiwan mo lang basta, iasa mo lahat, no? Papasyal-pasyal ka na lang, kahit hindi pa stable ang iyong karinderya, papasyal-pasyal ka lang, kunin mo ang binta, then uwi ka kaagad, no? Parang hindi po talaga lalago ang isang negosyo kapag ganun po ang mangyari, no? Iasa mo lang ang iyong pamamalingki sa iyong mga katiwala. So, in short, para sa akin po ay hindi po uunlad o hindi po mag-success ang isang karinderya kung iasa mo lahat sa iyong mga tauhan, no? So, tip ko lang po ay dapat po ay hands-on po tayo sa ating pagmamanage sa ating karinderya. Tayo po ang namamalingki, tayo po ang nagbabudget, at titingnan po natin ang ating mga tagapagluto at i-observe din natin kung paano po makikitungo sa mga customers ang ating mga tindira at paano po makikitungo sa ating mga customers ang ating mga tauhan. So, yan lang po sa araw na ito at sana'y may natutunan kayo sa video kong ito, and please don't forget to click the subscribe button and click the notification bell upang ma-notify kayo sa next upload ko po ng mga videos. Tandaan, sa negosyo ay kailangan ang sipag at tiyaga at dasal at may pananalig sa puong may kapal. Thank you for watching. See you on my next vlog. It's DJ.